Ang magsasaka at ang sugatang ibon. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng luntiang kabukiran, may isang masipag na magsasaka na nagngangalang Mang Cardo. Si Mang Cardo ay kilala sa buong baryo dahil sa kanyang kasipagan, kabaitan at pagmamahal sa kalikasan. Siya ang palaging bumabangon ng maaga, bago pa sumikat ang araw, upang simulan ang kanyang araw sa bukid. Araw-araw, pinupuntahan ni Mang Cardo ang kanyang bukirin na puno ng iba't ibang uri ng halaman, mais, palay at gulay. Bawat tanim ay kanyang inaalagaan ng buong puso. Lagi niyang sinisiguro na sapat ang tubig na naibibigay niya at tinatanggal ang mga damo na maaaring makasama sa kanyang mga pananim. Kahit na mahirap ang kanyang trabaho, hindi siya nagrereklamo dahil alam niyang ang kanyang mga tanim ang nagbibigay buhay at kabuhayan sa kanyang pamilya. Isang araw, habang nagdidilig si Mang Cardo, napansin niya ang isang maliit na ibon na tila sugatan sa gilid ng bukid. Agad niyang pinulot ang ibon at dinala ito sa kanyang kubo. Inalagaan niya ang ibon, binigyan ng makakain at hinayaang makapagpahinga. Pinangalanan niya itong Pipoy. Bawat araw, pinapalitan ni Mang Cardo ang benda ng sugat ni Pipoy at sinisiguro niyang nakakain ito ng maayos. Habang lumilipas ang mga araw, dahan-dahang bumalik ang lakas ni Pipoy. Naging malapit sila ni Mang Cardo at laging sinusundan si Mang Cardo sa bukid. Ang ibon ay nagsisilbing inspirasyon sa kanya habang siya ay nagtatrabaho. Isang umaga, naramdaman ni Pipoy na kaya na niyang lumipad. Nagpaalam siya kay Mang Cardo. "Salamat sa iyong kabutihan, Mang Cardo. Hindi kita makakalimutan," sabi ni Pipoy bago lumipad palayo. Lumipas ang mga buwan, dumating ang panahon ng anihan. Ito ang panahon na pinakahihintay ni Mang Cardo dahil ito ang bunga ng kanyang pagsusumikap. Ngunit isang gabi, dumating ang isang matinding bagyo. Bumuhos ang malakas na ulan at nagdulot ng pagbaha sa buong baryo. Labis na nabahala si Mang Cardo dahil baka masira ang kanyang mga pananim. Buong gabi siyang hindi makatulog, iniisip ang kanyang bukirin. Kinabukasan, kahit hindi pa humuhupa ang baha, agad na pumunta si Mang Cardo sa bukid upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga tanim. Pagdating niya doon, laking gulat niya sa kanyang nakita. Ang mga pananim ay tila hindi naapektuhan ng pagbaha. Lahat ng kanyang mga tanim ay buo at maganda pa rin. Habang pinagmamasdan ang kanyang bukirin, nakita niya si Pipoy na kasama ang iba pang mga ibon. Sila ay nagtulong-tulong upang protektahan ang mga pananim ni Mang Cardo mula sa baha. "Salamat sa iyong kabutihan, Mang Cardo. Ngayon ay ibinabalik namin ang tulong na ibinigay mo sa amin," sabi ni Pipoy. Naging masagana at maligaya ang buhay ni Mang Cardo mula noon. Ang kanyang ani ay laging masagana at ang kanyang bukirin ay nagmistulang paraiso. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa buong baryo. Ang mga tao ay nagsimula ring maging mas mapagbigay at mapagmalasakit sa isa't isa, na naging sanhi ng masayang komunidad. Sa tuwing may makikitang nangangailangan, ang mga tao sa baryo ay lagi nang handang tumulong. Alam nilang ang kabutihan na kanilang ginagawa ay laging magbabalik sa kanila, katulad ng nangyari kay Mang Cardo at kay Pipoy. At ang mga kwento ni Mang Cardo ay ipinamamana mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, bilang paalala na ang pagmamahal at kabutihan ay may kapangyarihang magdala ng himala sa buhay ng bawat isa.